mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipapabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipapabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, Lilingkod sa'yo. habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Buhay, Papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipapabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon.
araw sa iyo kapatid. Sunday na naman. At ito ang araw na mas dapat natin bigyan ng papuri ang Diyos. Ready ka na ba? Kung ready na, ilabas ang ballpen, notebook, at Bible para ma-take note natin ang mga points sa gagawin natin pakikinig sa salita ng Diyos. At alam mo ba kapatid, maaari ka pa rin makapag-win ng souls through social media. There are 4 steps to do it. Step 1, i-like ang post. Step 2, i-share. Step 3, write a post. And lastly, i-click ang public. Kaya ano pang hinihintay mo kapatid? Sama-sama tayo magbigay ng pasasalamat at praises kay Lord. Don't forget to share! Sa inyong lahat, purihin po ang ating Diyos. Ngayon po ay ikalimang Sunday ng buwan ng January at tayo po ay muli narito magsisama-sama para po tayo ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Sunday online service. Pastora Divine Madis po ng Christ the Source of Life Family ang sa inyo ay bumabati ngayong umaga. Kaya nga po sa pasimula ng ating gawain, tayo muna po ay dudulog sa Panginoon at ating pong ipagkakatiwala ang ating gawain ngayong umaga. Kaya tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, sa oras na ito, marami pong salamat. Dahil nakalimang linggo na kami sa buwan ng Enero. At narito kami, Panginoon, malalakas ang aming mga katawan, pinagpapala mo, patuloy mong iniingatan, patuloy mong sinusubaybayan, Panginoon. Natunay nga po na dapat kaming magpasalamat na sa araw na ito, narito ang iyong mga anak, kami ay muli mong tinipon sa pamamagitan, Panginoon, ng online service na ito, na kung saan kami ay nagmumula sa iba't ibang lugar, pero kami nagkakaisa dahil ikaw, ang aming Diyos, ay sama-sama namin sasambahin sa umagang ito. Ngayon po karapat-dapat ang bawat isa, kung anumang po mga kasalanan ng aming nagawa, sa umagang ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran. Anuman mga kasalanan aming ginawa sa pamamagitan ng aming mga bibig,
mga bagay na sinalita namin na hindi po nakakalugod sa iyo, inisip, Panginoon. O may mga tao man kami, Panginoon, na saktan. Humingi po kami ng tawad sa oras na ito. Linisin mo kami na yung banal na dugo at gayon mo kaming karapat dapat, Panginoon, na lumapit sa trono ng iyong biyaya. At marami pong salamat na yung pangako mo sa 1 John 1:9 na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal upang kami ay patawarin sa aming mga kasalanan at linisin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangako mong yan at salamat sa kapatawaran. Sa umagang ito, Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang kabuuan ng aming gawain. Inaanyayahan ka namin, Espiritong Banal, na ikaw po ang mag-anoint ng bawat bahagi ng service namin, O God. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng aming gawain. Napatnubayan mo, Panginoon, ang iyong lingkod na ginagamit mo bilang MC. Kaya hindi, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong salita sa aming pong offering, Sister Ann Onyasa. Gayon din, Panginoon, si Pastor Louis sa kanya pong gagawin pangangaral ng iyong salita ngayong umaga. At si Sister Diane, na siya pong ginagamit mo, Panginoon, na nagsasaayos at nag-e-edit ng aming pong online service, O God. Lord, lahat ng ito pinagkakatiwala namin sa iyo. At higit sa lahat, ang lahat po ng maaabot ng aming tinig ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin na maging maayos ang internet connection. In the name of Jesus, Lord, i-cover mo na yung banal na dugo, Panginoon, ng lahat ng anak mo na mag-online service ngayon. At yung pong iba pa sa ibang bansa o sa anumang lugar na nakiki-view, Panginoon, o hinihipo mo para makasama namin sa online service na ito. We are praying, i-extend mo, Panginoon, na yung kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, na lahat po ng aming internet connection, ang aming mga gadget, ang aming mga cellphone, laptop, o Panginoon, o tablet man, Lord, we are praying, Panginoon, na lahat ng ito ay maging maayos, Panginoon, ang function, O God, upang sa gayon, malinaw naming marinig ang iyong tinig sa pamamagitan ng iyong salita. At patuloy na madaman namin, Panginoon, ang cooperation ng bawat isa habang kami, Panginoon, ay sama-samang nag-view ng amin online service, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa umagang ito. Sa iyo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat ng papuri at pagsamba sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, salamat po sa ating Diyos. Ngayong umaga, lahat po ng nagagalak na siya ay sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Magkaroon po tayo ng bukas na puso ngayong umaga para pakinggan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos bago po tayo magkaloob at patotoo rin ng ating pong Board of Trustee, member po ng Board of Trustee, at ngayon po ay kanyang kaarawan. Ating pong pakinggan si Sister Ann Onyasa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po si Sister Ann Onyasa. Narito ko upang magbigay ng patotoo sa katapatan ng Diyos sa aming buhay, lalo na sa nagdaang 10 buwan na naranasan natin ang pandemic. Ay talaga namang ang Diyos ay nanatiling tapat sa aming buhay. Lubos kong pinagpapasalamat sa Panginoon na kahit na dumaan tayo sa pandemic at talaga namang marami po ang nawalan ng trabaho, pinagpapasalamat ko sa Diyos na hindi naapektuhan yung trabaho ng asawa ko. Nagpatuloy yung kanyang trabaho at inalaw sila na mag-work from home. Isang bagay yun na pinagpapasalamat ko kasi kasama namin siya sa bahay at hindi siya na-expose sa labas, lalo na't meron kaming 2 batang kasama dito sa bahay. Kaya pinagpapasalamat ko ang patuloy na biyaya na pinagkakaloob niya. Pinagpapasalamat ko sa Diyos yung kalusugan ng buong family ko. Gayon din yung mga relatives ko, no, na alam ko na ando ng patuloy na protection ng Panginoon at provision sa lahat ng pangangailangan nila. Kaya pinagpapasalamat ko din sa Panginoon na sa buong 10 buwan at naalam ko ilang buwan pa man ang dadaan,
sa pandemic na ito. Alam ko ang Lord ay nananatiling tapat sa ating buhay, sa ating lingkod niya, kung patuloy tayo ding tapat na nagbibigay ng ating mga ikapwa at handog. Tunay nga, kung tapat tayo nagbibigay sa ating mga ikapo, yun ang nagiging protection natin. Protection sa trabaho, protection sa kalusugan, sa anumang kapahamakan. Diba? Yun ang purpose ng tithes, diba? Kasi sa Panginoon yun eh. Yung offering naman natin, yun yung kusa nating loob. Kung ano yung gusto nating ipagkaloob sa Lord. Paano tayo magbabalik ng papuri sa Lord sa pamamagitan ng handog. So, yun, no, kung patuloy natin ginagawa yun sa Panginoon, tapat ang Lord na andyan ang biyaya at ang protection. Hindi lang sa atin, personally, gayon din sa buong family natin. Kaya, yun, nagpapasalamat ako sa Lord at patuloy kong ibinabalik sa Kanya ang kapurihan. Kaya nga, yun, may babasahin ako sa inyong salita ng Panginoon. Sabi nga po sa Malakay 3:10, sa Malakias 3:10, sabi dito, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Diba? So, nandoon yung pangako, diba, na subukin niyo ako kung hindi ko ibuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, nandun na sinasabi na ng Lord, kung tapat tayo na nagbibigay ng ating ikapwa at handog, diba? Tapat ang Diyos na pagpapalain tayo at ipagkakalob ang lahat ng ating pangangailangan. So, yun, hinahamon ko ang bawat isa sa atin na totoo ang salita ng Panginoon. At nararanasan namin to ng family ko. Basta maging tapat lang tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pagkukulangin sa anumang pangangailangan natin. Financial man yan, sa trabaho, sa kalusugan, o sa yung pang-araw-araw nating pamumuhay, pagbabiyahe. Diba? Hindi lang sa atin personally, gayon din sa family natin, sa extended family natin. Basta maging tapat lang tayo sa Panginoon. Kaya yun, maraming salamat sa Diyos at binabalik ko ang lahat ng papuri sa Lord sa biyayang patuloy na tinatamasa namin ng aming family. So ngayon tayo po yung manalangin, ipanalangin natin ang ating mga ikapwa at handog. Ama naming Diyos na dakila at tapat, maraming salamat o God sa iyong katapatan sa aming buhay. Tunay nga Ama, kung kami ay tapat na nagbibigay ng aming ikapwa at handog, Lord, tapat ka na ibubuhos ang pagpapala, ang biyaya sa bawat isa sa amin. Kaya nga Lord, maraming salamat o God sa patuloy na biyaya na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa trabaho, salamat sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon, sa proteksyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya nga Ama, dalangin ko hipuin mo ang bawat isa na nakikinig at nanonood, Panginoon. Mangusap ka sa kanila na ang salitang aking binigkas, ang salita mo, Panginoon, na aking binigkas, Panginoon, Lord God, ay patuloy bigyan mo ng kapangyarihan sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, na subukin kanila, Panginoon, subukin nila at nang maranasan nila, Panginoon, ang katapatan, ang mga biyaya na maaari mo rin ipagkaloob sa kanila, O God. Kaya Lord, maraming salamat, Ama. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa na magbibigay ng kanilang mga ikapwa at handog. Patuloy mo silang pagpalain, O God, patuloy mo silang pasaganahin, Panginoon. Dalangin ko din, Ama, ang bawat ikapuang at handog na maibibigay, Panginoon, patuloy mo itong palaguin, O God, at patuloy na magamit sa pagpapalaganap na iyong salita. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin patuloy na ibinabalik ang lahat ng kapurihan at ang pasalamat pagsambasta ang walang pangalang Hesus. Amen.
Okay, marami pong salamat sa inyo po mga kaloob. Ang Diyos na po ang magpapala sa bawat isa. Tandaan po natin na ang ating Panginoon ang siyang magpapala at magbibigay ng biyaya sa lahat po ng nagkaloob ng may buong katapatan. At ngayon naman po, nakahanda na po ba tayo para po makinig ng salita ng Panginoon? Nasasabi po ba tayong mapakinggan kung anuman ang sasabihin ng kanyang lingkod ngayong umaga para po tayo ay mapuno, mabusog ng kanyang salita? Kung ganun po, ihanda na natin ang ating mga banal na kasulatan, handa na natin ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen, para po mag-take note tayo. Kasi po, tandaan po natin, hindi lamang tayo makikinig, kundi ipapamuhay po natin ang kanyang salita. Kaya nga po, ibigay na natin ang buong oras at panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor, Pastor Luisito Madis. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Sa umagang ito, napakabuti ng ating Diyos na minsan pa'y muli tayo magkakasama-sama upang ating siyang papurihan, pasalamatan, at higit sa lahat ay bigay ang karangalan at masamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga po, magandang umaga po. Si Pastor Louie Madis po ito ng Christ, the Source of Life. So, batiin niyo po yung inyong mga kasama dyan. Sabihin niyo po sa kanila, thank God it's Sunday. Yan. So, salamat tayo sa Diyos sa mga nagdaan nating mga pag-aaral ng ating mga buhay at makapangyarihang salita na atin po siyang sinasamba at patuloy na binibigyan ng karangalan sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kanyang makapangyarihang salita. Nung nakaraang Sunday ay atin pong napag-aralan ang patungkol po sa the power of obedience. Yan. So, kailangan po talaga yung ating full obedience to God, no? So, doon po sa aking huling sinabi po doon ay hindi po tayo dapat magkaroon ng partial obedience. So, dahil partial obedience is disobedience. So, ngayon po, ang atin pong pagtatalakayan ay patungkol po sa paglilingkod, no? Serving God at all costs. Ayan po ay makikita po natin sa Malakias Malakay chapter 3 verse 13 to 8. So basahin po natin. Verse 13, you have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? Verse 14, you have said it is futile to serve God. What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper. And even when they put God to the test, they get away with it. In verse 16, then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord, honored His name. And verse 17, on the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possessions. I will spare them, just as a father has compassion
and spares his son who serves him. And you will again see the distinctions between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Yan. So, nakikita po natin dito sa ating pong binasa patungkol po sa Malakay, chapter 3, verse 17 to 18. Ito po ay patapos na maituro yung patungkol po sa pagbibigay ng ikapo at handog. Ayan. Sa pagbibigay po kasi ng mga handog, ng ikapo at handog, marami po ang mga nagre-reklamo. Okay. So, dito po, pag-aaralan po natin yung dalawang grupo ng tao na kinakausap ng Diyos o mga karakter dito po sa Malakyas o sa Malakay. Ano po, yung group number 1, ito po ay yung look around and complain. Ito po, yung mga taong tumitingin sa kapaligiran at mga nagre-reklamo. Ayan. So, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Saka ba dito sa mga talagang reklamador? Okay. So, these peoples were lodging 3 complaints against God. Makikita po natin dito na meron po silang 3 reklamo o 3 complaints against God, laban sa Diyos. Yan. So, nako, baka po meron diyang mga ganito ang attitude, no? Hoping wala po na ganitong attitude ng mga tao ngayon na nanonood dito po sa ating online service. Okay, so number 1 na kanilang complaint, pakinggan niyo pong mabuti, we've said nothing wrong. Sinasabi po nila, wala po kaming sinasabing masama. Ayan. Their first complaint against God is that they've done nothing wrong. Sinasabi nila, wala daw silang ginagawang mali. Wala silang ginagawang masama. No? Yun ang sinasabi nila sa Diyos. Sabi verse 13, you have said harsh thing against me, says the Lord. God is saying that His people have been openly obstinate with Him. So dito po ay kinakausap sila ng Diyos kung bakit ganun silang magsalita sa Kanya. Pero yun po yung complaint ng mga taong ito. Ang una, sinasabi niya, we've said nothing wrong. Hindi kami nagsasalita ng mali. Hindi kami nagsasalita ng hindi tama. So, ganun po ang sinasabi nila. Pero ang kausap nila ay ang Diyos. Ang ibig walang sabihin nun ay kung hindi sila gumagawa ng masama, hindi sila nagkakamali, ibig sabihin ba ang Diyos ang may mali? No? The people deny that they have a problem. Minsan po, ganyan po tayo eh. No? Dinideny natin na meron tayong nagagawang pagkukulang, meron tayong nagagawang pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Ayun, sinabi po dito na, what have we said against you? Ano ba yung aming sinabi laban sa iyo? So, mag-iingat po tayo sa ating pagsasalita sa harapan ng ating Panginoon sapagkat alam po natin na sa Kanya wala naman po talagang nalilihim. Kaya nga po, kapag tayo ay kinwestiyon ng Diyos, matik po yun na talagang sinabi natin yun at huwag na po tayong mag-deny dahil lalo pong nadadagdagan yung ating ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. So dito po makikita natin, have you ever noticed how easy it is to find people who will agree with all our complaints? We're attracted to those who are sympathetic to our feelings. When we grumble against God, we want others to grumble with us. So ito po, sinasabi nga dito, yung mga tao pong talagang minsan ay reklamador, po yung mga tao na minsan naghahanap po ng makakasama upang makasama nilang maging reklamador din. Ito po yung mga tao na talagang dapat po nating iniiwasan, mga kapatid, no? Yung mga taong hindi umaamin na sila ay nagkukulang o sila ay nagkakamali. Kumbaga, sila po itong mga tao na talagang nag-a-attract ng marami kung ano-ano mga magagandang pabulaklak ang kanilang sinasabi upang makahikayat ng mga taong magre-reklamo din laban sa Diyos. O kaya naman ay laban sa kanilang mga leader. Yan, ganyan po pagdating sa church, may mga ganito po mga tao, no? Na kapag siya ay mayroong complaint against his leader,
ay makikita nyo po na talagang iinganyohin pa nila yung iba na talagang sumama sa kanila upang sila din ay magreklamo sa kanilang leader. So, wag po natin itong gagawin sa loob ng ating iglesia. And then number 2 na complaint, serving is useless. Ang paglilingkod daw sa Diyos ay walang pakinabang o walang kabuluhan. Yan po ay sinabi sa verse 14. Ang sabi dito, God tells them in no uncertain terms what their next complaint is. Basahin po natin. You have said it is futile to serve God. So, dito pa lamang po ay basahin niyo po ang inyong Bible, no? Napakaliwanag na sinabi po doon ng mga tao na walang kabuluhan na ang magsilbi sa Diyos. Walang kabuluhan na ang maglingkod sa Diyos. What did we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Hallelujah! Nakakalungkot po yung mga taong ganito, kaya nga marami po na mga talagang ayaw mag-commit na sila po ay maglingkod sa Diyos. Ito ay dahil akala po nila ang paglilingkod sa Diyos ay walang kabuluhan o wala tayong mapapala o kaya naman wala tayong magiging gantimpala. It's not true. Dahil pag ikaw ay tutuhanang naglingkod sa Panginoon, alam niyo po, hindi ka pa nga naglilingkod, meron ng pagpapala na ikaw ay natanggap at patuloy na matatanggap. When God dealt with their denial, it had to very disarming. They must have thought God could not hear what they were saying. They were basically saying that worshiping, tithing, and serving had no purpose. So dito po makikita natin na yun daw pong pagsamba sa Diyos, pagbibigay ng mga ikapo at saka paglilingkod ay tila wala pong layunin o walang pakinabang. It was all empty, vain, and useless. So, po pangalawa, serving God is useless. Yan po yung kanilang reklamo. Ito po yung mga taong they look around and complain against God. Okay? So, una, hindi sila umaamin na sila may sinasabing mali. Pangalawa, ang paglilingkod daw sa Diyos ay wala namang mapapala. And then, pangatlo po, sabi dito, God is not fair. Hindi daw po fair ang Diyos. Hallelujah. Tingnan po itong mga nilikha ng Diyos, no? Nilikha ka nga ng Panginoon, no? Pinaghirapan ka, iniibig ka ng Panginoon, tapos pagsasabihan mo ang Diyos na hindi siya fair. E di pumunta ka sa Plaza Fair. Hallelujah. Bakit po natin sinasabi na God is not fair? Dito po ay that their third grievances is that in their minds, God is not fair. Sa verse 15 po, but now we call the arrogant blessed. Certainly, the evildoers prosper, and even those who challenge God escape. So, sinisilip po nila yung mga tao na talagang yung daw mga mayayabang, yung mga taong walang takot sa Diyos, ay siya pang yumayaman. Siya pa pong umaangat. At sila daw po ng mga talagang nakakilala sa Panginoon ay hindi umaangat, nananatili sa kanilang kalagayan. Nakpo, siguro po, wala sa Diyos ang problema, nasa sa atin po. Ang problema kung bakit mas parang pinagpapala yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Iisa lang po ang alam kong nakikita kong dahilan. Kasi po yung mga tao na ito na bagamat walang pagkakilala sa Diyos pero masisipag po sila. Talagang they are busy in their business and in their work. Unlike us, no? Na talagang iniaasa nating lahat sa Panginoon na tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi po ganun. Pagpapalain tayo ng Panginoon kapag tayo'y nagtrabaho. Nagtrabaho dito po sa business ng Panginoon. Subukan mo pong talagang ang Panginoon ay iyong i-deal sa iba. Kaya nga po ang ating product dito ay walang iba kundi si Jesus at ang market natin ay ang mga tao
na kapag sa ating isinyer sa kanila si Jesus, and then they accept Jesus as their Lord and Savior, surely God will bless us. Yun po yung kanyang mga pangako, di ba? Lagi po natin binabanggit yung John chapter 15 verse 16. Ang sabi po doon, you have not choose me, but I choose you, and appointed you to go and bear fruit, that your fruit should remain. And whatever you ask in my name, then my Father will give you. Yun po yung then my Father will give you. Yung blessing ay ibibigay ng aking Ama, sabi ng Panginoon, kung gagawin mo yung lahat ng sinasabi ko. Kaya nga kita pinili. Kaya nga kita hinirang. Para ikaw ay humayo, hindi tumunganga. Hindi tayo maging tuwangers. Ano? Kung tayo yung mga tamaders, ay wala po talagang mangyayarers. Yan. So, sana po makarelate yung mga talagang akala mo ay inasa na lahat sa Panginoon, no? Tayo po ay nakahilera kay Juan Tamaders. Na wala na pong ginawa kundi humiga ng humiga, matulog ng matulog, tapos hihiling sa Diyos na siya'y pagpalain. Anong pagpapalang gusto mo? Ikaw ay dadagdagan ng Diyos na magiging katulad mong tamad? Kung ikaw ay tamader, magiging tamaders ka na dahil dalawa na kayo. Okay. So, kaya nga po sabi dito, itong mga taong to, as they look around, napapansin po nila na yung kanila, mga kapitbahay nila na hindi po nakakilala sa Panginoon, o yung iba na talagang hindi naman talagang walang Diyos, ay nakikita nila umaangat, sila yung mayaman, may mga sasakyan, pero sila, lagi na lang po ang dala nila ay Nissan. Nissan may pamasahe, Nissan wala. Nissan lumalakad. Okay, so ito pong mga nakikita nila ay mga nakakotse. Bakit? Kasi po, itong mga mayayaman na ito, busy talaga sila sa pagtatrabaho, sa pagpapalago ng kanilang negosyo, at sa pagpapaunlad ng kanilang pangkabuhayan. Unlike us, na tayo po ay naturingang mga anak ng Diyos, ay siya pa tayo yung mga hindi kumikilos, at tayo yung mga walang ginagawa. Nasisiya na lang tayo doon sa buhay na kung saan nang makakilala sa Panginoon, ay gano'n na lang. Mayroon pong masabi, no? Sabi nga, mahirap lang ako ng isilang. Ay, nako mga kapatid, huwag pong gano'n ang ating maging prinsipyo, sapagkat hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, God is fair. Fair ang Panginoon. So nakita po, napansinin nyo din po sana yung mga taong tapat na naglilingkod at talagang busy sa kanilang mga ginagawa at ginagawa nito para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga taong ito na talagang concentrated kung paano mabibigyan ng karangalan ng ating Diyos, sila po ay pinagpapala ng ating Panginoon. God is fair. Huwag po natin sasabihin na God is not fair. So, kailangan lang po talaga nating umamin, no? Sa totoo lang, marami po sa atin na talagang ayaw umamin doon sa katotohanan ng sinasabi ng Panginoon na talagang pag nirebuke ng Diyos ay ayaw talagang tanggapin. Kaya nga po, kaya nga sinasabi nila, serving God is useless. No. Serving God is, hallelujah, more blessings will come. In serving God, more blessings will come. And then, God is fair. This complaint ay hindi po may alam po katotohanan that God is not fair. God is fair po. Tandaan po natin, isulat niyo po sa inyong comment section, my God is fair enough. Ayan, sulat niyo po sa comment section, my God is fair enough. Okay? And then secondly, my God, as serving my God is a blessing. Yun po, isulat niyo po sa comment section. Okay. So, punta po tayo dito sa group number 2. Look up and comprehended.
Oh, look up and comprehended. So ito po yung mga tao na talagang may mga takot sa Panginoon at talagang binibigyan ng karangalan ng Diyos, talagang itinatanghal at ginagawa talagang bida ang ating Panginoon. So in this people, we can see here the two elements that make up this collective or committed believers. So ito po yung mga committed believers, no? Una, their character. Ano yung kanilang character? They exalted God. Kanilang itinataas, itinatanghal ang Diyos. They exalted God. How about you? Kailan mo itinaas ang Panginoon? Kailan mo pinarangalan ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo? Kailan mo ipinagtanggol ang Panginoon? Hallelujah! Naalala ko po yung isang amin pong tawag dito, in-advise na kailangan ipagtanggol mo ang Diyos kahit kanino man. Kung merong nag-go against sa will of God, ipagtanggol mo ang Diyos, mas paboran mo ang Diyos. Kasi laging ang favor ng Diyos ay nasa sa atin. Sa atin na willing to obey whatever will happen to us. Kaya nga ang ating title, Serving God at All Costs. Serving God at all costs means kahit gaano pa ito magkaroon ng value, gaano pa kagastos, gaano pa man ang ating maibigay sa Panginoon, paglingkuran natin ito sapagkat hindi natin pwedeng i-outgive ang Diyos. Sapagkat pag nakita ng Diyos ang ating sincerity in serving Him, tandaan niyo po, magugulat na lang tayo na tayo ay unti-unting umaangat, bumubulusok pataas. Hindi po tayo bubulusok pababa. Bumubulusok po tayo pataas, no? Kaya yun po, no? One element of this collective committed believers, yun po, they exalted God. And then number two, their conduct, no? Ano po yun? They edified each other. Sila po ay nagpapalakasan. Ito po yung napakainam na samahan ng mga believers na wala silang ginagawa kung hindi magtaasan sa isa't isa. Kapag mayroong nanghihina, pilit nilang iniaangat at isinasabay sa kanila. Hinahatak nilang pataas. Hindi nila itinutulak pababa. So yan po, no? Number one, they exalted God. That is their character. Second, collective of committed believers is their conduct. They edified each other. So, nagpapalakasan po. Naalala niyo po yung Hebrew 10:25. Nasabi doon, huwag niyong kaliligtaan na dumalo sa mga pagtipon gaya ng ginagawa ng iba. Kung bagkos ay magpalakasan kayo sa isa't isa, lalo na ngayong nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Lagi pong iniibigay ng example dito, yung kalanpo, o kaya yung ihawan ng mga barbecue na sama-samang mga uling. Kapag yung mga uling ay sama-sama, talagang nagbibigayan sila ng init, wala pong namamatay, walang humihina. Pero subukan po natin na ialis yung kahit isa pong uling, ihiwalay doon sa group ng mga uling, tiyak po yun, kahit na siya bagang-baga na, kapag siya nahiwalay sa grupo, unti-unti po siyang mamamatay. So, ibig sabihin to, unti-unting manghihina ang kanyang pananampalataya. Okay, let's look first at their character as described in the beginning of verse 16. Ano po sinabi sa verse 16? Nasabi ito, then those who feared the Lord. Sabi dito, then those who fear the Lord. To fear God, okay, is to hold Him in awe. To hold Him in awe, ibig sabihin yung talagang magkakaroon ka ng matinding pagsamba sa Panginoon. To revere Him. Yung bibigyan mo siya ng mapakataas na paggalang. Ganon po ang may pagkatakot sa Diyos. Okay? To fear the Lord is to tremble at the thought of offending Him in any way. Yung pagkatakot sa Diyos ay merong panginginig
na talagang dapat hindi natin siya nauupen kahit anong kaparaanan. Meaning, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, ay dapat ay merong matinding respeto sa ating Panginoon. Tandaan po natin, God is not to be trifled with. He is a consuming fire. And we should tremble in His presence. Kapag nandyan ang Panginoon, nakakalungkot nga po sa panahon natin ngayon. Na marami po sa atin ang pumupunta sa church. Pagdating sa church, hindi mo makita yung giving reverence to the Lord of Lords and to the King of Kings. Talagang parang wala lang, parang walang nangyayari. Tandaan niyo po, instead of laying some awful charges against the Almighty, they declared Him to be awesome. Ito po yung mga taong mayroong pagkatakot sa Diyos. So, fear the Lord. Brothers and sisters in Christ, we must have fear in God. Magkaroon po tayo ng pagkatakot sa ating Panginoon. Hindi po yung pagkatakot na tayo ay aalis o lalayo, magtatago, but ang pagkatakot na talagang lalapit ka sa Diyos upang bigyan mo siya ng mataas na respeto, mataas na paggalang, at pagsamba. That is fearing God. Hallelujah. Baka po magkamali na po tayo sa sinabi kong fearing God, no? Yung, ang ibig ko sabihin ay, natatakot ka sa Panginoon, hindi mo tinatakpan ang mata ng Diyos. Hindi yung fearing, hindi mo pinipiringan, kundi fearing God is give Him reverence. Hallelujah. So, purihin po ang Diyos. Kaya nga po, tingnan po natin yung pagkatakot na sinasabi dito po sa unang Samuel o 1 Samuel chapter 12 verse 24. Ang sabi po dito ng Panginoon, sabi ni Samuel, "But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you." Sa Tagalog po, ang sabi nito, dapat kayong matakot kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran niyo siya ng buong puso, at lagi niyong aalalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Kaya nga po sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, dapat po ay manatili tayong may takot sa Panginoon upang sa gayon ay hindi tayo makagawa ng anuman ng bagay na hindi makalulugod sa Diyos, at at the same time hindi makapagsasalita ng mga bagay na mag-go against sa ating Panginoon. Para manatili ang ating pagkatakot sa ating Diyos, alalahanin po natin palagi kung ano yung bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Personally, dapat po makita po natin yon upang sa ganon, in return, ay magbibigay tayo ng kaluguran habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. So, in Deuteronomy chapter 5 verse 29, we can see here the longing of God to His people. Ang sabi po rito, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever." So dito po ay madadamay pati yung ating mga anak kapag tayo ay nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos ng buong puso. Kaya nga sabi po, sa Tagalog sabi niya, "Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin." Okay? At lagi nilang sundin ang aking mga utos. Ito po yung sinasabi nun, lagi nilang sundin ang aking mga utos upang mapanuto sila at ang kanilang mga anak habang panahon. So dito, bilang tayo po ay mga nauuna sa ating mga next generation, dapat po ay magpakita tayo ng magandang halimbawa sa kanila.
especially sa ating mga anak. Ito po. At sa mga susunod pang saling lahi, kung tayo ay buong puso na magkakaroon lamang po ng pagkatakot sa ating Panginoon. So, the fear of the Lord can involve two things. One is that God might hurt us, and then second is that we might hurt Him by our behavior. So, dalawang bagay po ang pwedeng maparoob sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya tayo magkakaroon ng takot dahil maaaring ayaw nating saktan tayo ng Diyos o parusahan tayo ng Panginoon. Kaya tayo natatakot dahil ayaw nating tayo maparusahan. And then secondly, natatakot tayo na baka masaktan natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. Ayan. Kaya nga, we should run away from Him by seeking refuge, joy, and hope elsewhere. The word fear can refer to reverence or respect. Tandaan niyo po, the word fear can refer to reverence or respect. Yung magbibigay ka ng respeto sa Panginoon. Kaya nga po may sinabi po siya doon sa Ten Commandments, di ba? Do not use the name of the Lord in vain. So, marami po sa atin, kaya lang po natin nababanggit ang Diyos kapag minsan mayroong sakit, no? Kapag nagkakasakit tayo, saka po tayo tumatawag na, ay, Diyos ko po, Lord, tulungan mo po ako. Pero pag wala po, hindi maayos na ang ating kalagayan. Hindi man latang nating mabanggit na mapapurihan ng Panginoon. At minsan, na kaya mo lang natatawag ang Diyos ay kapag nauntog ka. Ayun. Halimbawa, di sinasadya nauntog ka, mababanggit mo, ay, Diyos ko po. Saka mo lang binabanggit ang Diyos. Tandaan po natin na dapat, pag nakakilala ka sa Panginoon, anytime, no? Kahit anong sitwasyon, dapat meron kang respeto sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga dito sa Philippians chapter 2 verse 12, this is a challenge to us. Yung sabi po doon ni Pablo, work out our salvations with fear and trembling. So, dito po, sinasabi ni Apostol Pablo yung pagkatakot sa Panginoon, no? Kaya yung bang gagawa tayo lahat ng kaparaanan para mapanatili natin yung ating kaligtasan. Kaya nga work out. Kailangan makita at magmanifest yun sa ating buhay. Idudugtong po na while God is working inside of us. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin sa loob. Pero tayo ay dapat gumagawa sa panlabas na maipakita natin sa iba na tayo ay talagang ligtas. Hallelujah! Tandaan niyo po, God is not just the big guy in the sky or the man upstairs. He is the Lord of hosts, the Most High God, the King of kings, Lord of lords, and the Almighty, who is holy, holy, holy. Kaya nga po, ito yung kanyang request ni Apostol Pablo sa bawat isa po sa atin, na tayo po ay kumilos ng ayon sa pagiging anak ng ating Panginoon. Sabi niya, work out our salvation. Sa totoo lang po, dapat, kaya nga po, magka-partner po yung pagiging tagapagligtas at pagiging Panginoon ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, siya po ay ating naging tagapagligtas, so, nagpapasalamat tayo sa Kanya bilang siya po ay ating naging tagapagligtas, pero huwag po nating aalisin na siya po ay ating Panginoon. Pag sinabi natin siya ay ating Panginoon, ibig sabihin po, tayo ay magbibigay sa Kanya ng paggalang, magbibigay sa Kanya ng respeto, at lahat ng Kanyang ipag-uutos, wala po dapat tayong angal, wala tayong complain, hindi tayo magmomormor, kung hindi tayo ay voluntary and willingly, we will obey what God has commanded us. Amen po ba? Praise God! Hallelujah!
Kaya nga po, dito sa Malakay, chapter 3, makikita po natin dito na yung character of God in their conduct was such that instead of leveling church against Him, they got together in order to edify each other. No, nagtipon po sila upang magpalakasan po sila sa isa't isa. Ang sabi po ng verse na ito, then those who fear the Lord talk together, no? Then those who fear the Lord talk together. They met to mention what God had done for them. So, nagtipon sila upang sabihin o ibahagi kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay nila. Kung ano yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila pong buhay. They shared to each other their experience in the presence of God. Hello? Hindi sila nahihiya na sabihin kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya nga po ito, napakahalaga po nito, lalo na po pagka tayo ay magsosolwini. O meron po tayong kaibigan, kamag-anak, na gusto po natin ilapit sa Panginoon. Ano po? Huwag lang tayo basta mag-i-invite. O sasabihin natin, ay, ini-invite kita na mag-watch sa aming pong online Sunday service. O kaya naman ay mag-join ka sa aming online prayer meeting via Zoom. Huwag pong gano'n, no? Ang una natin dapat gagawin, we will share to them what God has done to us. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit tayo nagkaganito? Ano ang nangyari sa atin nung makakilala tayo sa Panginoon? Yun po ang ating dapat gagawin. Then, kapag napatunayan natin sa kanila na mayroong nagbago sa buhay natin, when we accept Jesus as Lord and Savior, and then we can invite them to watch in our online Sunday Thanksgiving celebration, and hoping and believing na hindi po sila makakatanggi kasi mayroong nangyari. May nakita sa atin. Amen po ba? Kaya po, dito sa Psalms chapter 66, verse 16. Ayan, lista nyo lamang po, no? Ang sabi doon, come and listen. All you who fear God, let me tell you what He has done for me. So sabi po ng sumulat ng awit, sabi niya, magsiparito kayo at makinig kayong mga may takot sa Diyos. Pakinggan niyong mabuti kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin. Tingnan niyo po, ito po ay pagbabahagi ng magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po, ito ay isang mabisang instrumento para po yung mga gusto nating i-win back to God ay mahikayat po natin sa pamamagitan lamang po ng ating testimony. Sa pamamagitan ng ating pagbabahagi sa kanila kung ano na yung ginawa ng Diyos sa buhay natin nung magpasimula tayong maging anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. We must share, no? Yung buhay na kay Kristo. Sabihin mo sa comment section, I'm going to share my testimony to others. Hallelujah. So, kahit sa Tagalog yan, kahit sa English, sabihin mo. Pwede mong sabihin sa Tagalog na ibabahagi ko kung paano akong binago ng aking Panginoon. Yan po ang ating gagawin. Kaya ngayong 2021, we believe that this is the year of the harvest. Okay, so, po. So they gathered together and talked each other and then shared to each other what God has done in their life. So sa Proverbs 13, verse 20, sabi po dito, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Ayan, kung sino daw, sabi niya, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Oh, yan. Ito po yung no?
pag nakikisama ko, meron po tayong kasibahan, no? Tell me who is your friend, and then I tell you who you are. Kaya nga kung ang mga kaibigan mo, nakakasama mo ay mga malawak ang pangunawa, unti-unti kang tatalino. Kung ang kasama mo ay mga may takot sa Diyos, unti-unti kang mapapalapit sa Diyos. Kung ang kasama mo ay walang takot sa Diyos, surely na ikaw ay hindi na rin matatakot sa ating Panginoon. Kaya nga po, kailangan tayo ay laging sumasama sa mga kapwa natin mananampalataya para noon magkaroon tayo ng patuloy na kaalaman at karunungan patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa ginagawa ng Diyos, at magkakaroon tayo ng malalim na karanasan, at nang sa gayon, kapag tayo ay pumunta sa ating mga kaibigan, napakadali para sa atin na ibahagi sa kanila kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, at makakaasa tayo na sila ay mahihikayat natin na magbalik loob din sa ating Panginoon. Hallelujah! Hebrew chapter 3 verse 13 remind us that we are our brother's keeper. Dito po sa aklat na ito ng Hebreo chapter 3 talatang 13, ito po yung nagpapaalala sa atin na tayo po ay maging tagapangalaga ng ating mga kapatid. Ang sabi po dito sa verse 13, but encourage one another daily. Ay sabi po doon, encourage one another daily. Kaya nga po, pag meron ka ng halimbawa, naseran at tumanggap sa Panginoon, huwag mo siyang kalilimutan araw-araw. Lagi mo siyang papadalhan ng mabubuting balita, lagi mong kukumustahin, lagi mong aalamin kung ano ang kanyang kalagayan, upang sa gayon, maramdaman niya mismo sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, kasi we are an extension of God's love. Kaya nga po dito, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Sa halip, sabi na magpaalanan kayo araw-araw, habang may panahon pa, upang sino man sa inyo ay di madaya at maging alipin ng kasalanan. Ayan. So, kailangan po, tayo ay ngayon po, napakadali na lang, hindi mo na siya pupuntahan. Basta meron ka lang connection, meron kang internet, meron kang social media, merong messenger. So, mag-chat-chat ka lang sa kanya, kukumustahin mo lang, then malalaman mo na, kasi makakarating agad sa kanya yung iyong pag-umusta. Makakarating agad sa kanya yung isinishare mo mabuting balita. Makakarating agad sa kanya yung concern mo. Makakarating agad sa kanya na ipinapanalangin mo siya. Dahil dito sa social media, gumawa na ng mabilis na pamamaraan ng Diyos. Kaya nga itong social media na ito, gamitin po natin. Huwag nating hayaan na ang diablo lang ang gumagamit upang mapariwara yung iba. Doon tayo mga mananampalataya, gamitin natin ang social media. We must maximize the internet, the social media, the messenger. I-maximize po natin na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Kaya tandaan po natin, if we try to do the Christian life solo, sin will harden and deceive us. We need each other. Amen. Sabihin mo nga magsabi ka nga dyan, dahil sa comment section, type mo, I need somebody. Yan, no? Kung plurality mo naman, we need each other. We need each other. Pero kung gusto mo, I need somebody who will help me to grow in my faith to God. Yan, okay. So, purihin po ang Panginoon. Tandaan niyo po, once we exalt God and edify one another, will comprehend 5 aspects of God's character. Pag-aralan po natin, no? Kapag iniangat natin ang Diyos at tayo nagpapalakasan, ito po ang makikita po natin sa ating Panginoon. Sa Malakias, chapter 3, verse 16 to 17, ang number 1, ito po, napakaganda po nito, no? The Lord listen to us. The Lord listen to us. Once we exalt each other,
once we exalt God and we edify one another, the Lord listen to us. Tingnan po sa verse 16, paragraph A, sabi nito, then those who fear the Lord talk with each other, and the Lord listen and heard. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kapag ikaw wala kang ginagawa kung hindi patuloy mong iniangat at itinatanghal ang Panginoon, at pagkatapos ay pumupunta ka sa mga kabatiran upang palakasin at magpalakasan kayo sa isa't isa, tandaan mo, nakikinig ang ating Panginoon. Nakikinig at naririnig ka ng ating Diyos. Hallelujah! So napakaganda na tayo po ay gumawa ng mga bagay nito. Sa Psalms 33 verse 18, sabi po ito, says that the eyes of the Lord are on those who fear Him. Ang mata daw ng Diyos ay naroon sa lahat ng mga may takot sa Kanya. He is looking at us. We, having fear with God, ay nakatunghay ang ating Panginoon. And sa Psalms 34 verse 15 remind us that His ears are attentive to the cry of the righteous. Yung daw pandinig ng Diyos o yung kanyang tainga ay laging nakakiling doon sa hinaing ng mga matutuwid. Yan po sa Psalms 34 verse 15. When we turn to God, He tunes into our frequency. O ano po yung frequency, di ba? Ay parang cell site yan, no? Hallelujah! Kapag ang cellphone mo walang signal, so hindi ka makaka-connect. Pero dito po, makikita po natin na kay Jesus, lagi tayong nakakonect. Lagi pong ang ating frequency going to His ears para tayo po ay kanyang pakinggan sa atin pong mga karaingan. Kapag nagpatuloy tayong iaangat at itatanghal ang Diyos at magpapalakasan sa isa't isa, the Lord listen to us. So number 2, the Lord remember us. Wow! Hallelujah! Ang Diyos, hindi niya tayo makakalimutan. Kapag ginagawa natin ang bagay na ito, yun, ginagawa natin yung magpapalakasan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, o lalo na kung meron kang gagawin na pupuntahan mo ang isang kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, then palalakasin mo ang kanyang loob, at kung sakali ay hikayatin mong siya magtiwala sa Diyos na pinagtiwalaan mo, tandaan mo, lagi kang nasa puso ng Panginoon. God will always remember you. Kaya kung tayo po, tandaan po natin, kapag ginagawa natin ito, once we exhort Him and we, hallelujah, encourage each other, then the Lord remember us. So, iyan mo po dyan sa comment section. Sabi mo, the Lord remember me. Personalize mo, the Lord remember me. Yun ay kapag itatanghal mo ang Panginoon. Lagi kanyang aalalahanin. Hindi kanya makakalimutan, kapatid. Praise God. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Then, tingnan niyo po sa Isaiah 49 verse 16. Ang sabi nito, see, I have engraved you on the palms of my hands. Ano sabi dito ng Panginoon kay Isaiah? Sabi niya, tingnan mo, isinulat ko ang iyong pangalan sa aking palad. Ang pangalan may nakasulat sa aking mga kamay. Grabe. Hallelujah. Ang Diyos natin ay sadyang napakabuti at sadyang mapagmahal. Isipin mo, paano kanya makakalimutan kung ang pangalan mo pala ay nakasulat sa kanyang mga kamay. At sa tuwing kanyang titingnan ng palad niya, makikita niya doon ang pangalan niya. Ang pangalan mo nakaukit sa kanyang mga kamay. Ang sabi sa English, I have engraved you on the palms of my hands.
Hallelujah! Palakpakan mo nga ang Panginoon. Woo! Paano ka pang hindi maglilingkod niyan? Yung King of Kings at saka Lord of Lords. Hindi lang sa aklat ng buhay sinulat ang iyong pangalan, bagkos isinulat niya sa kanyang mapagpalang mga kamay. Praise the living God. Hallelujah. Kaya nga po, ang number 3, the Lord claims us. Tinay po. Isipin niyo po ito, no? The Lord claim us. So, sa verse 17, paragraph A, sabi ng Diyos dito, they will be mine, says the Lord of hosts. Itong mga taong may takot sa Diyos, na itinataas palagi ang pangalan ng Panginoon, na laging ibinabahagi si Jesus, na laging pinapupurihin ng Panginoon, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, and at the same time, ay nagpapalakas ng iba na nagsinasabi na kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ikaw ay kasama mo ang Diyos, hindi ka manghihina, bagkus lagi kang lalakas, magiging katulad ka ng punong nasa tabing batisan. Tandaan niyo po, ang Diyos, sasabihin niya, that is my son. He is claiming us. Sasabihin niya, yan ang aking lingkod, yan ang aking hallelujah. Yan ang aking anak na aking kinalulugdan. Kaya nga po sabi niya, they will be mine. The word mine is emphatic. Those who fear Him belong to Him. Sino mang may pagkatakot sa Diyos ay nabibilang sa ating Panginoon. Tingnan niyo po sa Jeremiah 32 verse 38 to 41, sabi ng Panginoon, they will be my people, and I will be their God. I will give them singleness of heart and action, so that they will always fear me for their own good and the good of their children after them. I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me, so that they will never turn away from me. I will rejoice in doing them good, and will assuredly plant them in this land, and with all my heart and soul. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, sila'y magiging aking mga anak, sila'y magiging aking bansa, at sila ay aking pagpapalain. Sila yung aking magkakaroon ako ng walang hanggang pangako sa kanila. Hindi ako titigil ng paggawa ng kabutihan sa kanila. At lagi silang may inspire na magkaroon ng pagkatakot sa akin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, napakasarap na sabihin ng Panginoon, hallelujah, na Louie, you are mine. Kung sino ka man, pwede mong sabihin, hallelujah. Sa comment section, God claims me. Sabihin mo yun sa Panginoon. Sabihin mo yun sa comment section, no? Ang sabi ng Panginoon dito, they will be mine. So, inaangkin ka ng Panginoon. Hindi ka na makukuha ng kahit sino man, sapagkat ikaw ay inaaring isang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Glory to God. Woo! Kaya nga po, ang pang-apat, ito po, the Lord treasures us. Wow! Isipin niyo po, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, tayo ay ginagawa niyang parang treasure, ginagawa niyang kayamanan, tinuturing niya tayong kayamanan sa kanyang puso. Sa 17 paragraph B, sabi niya dito, in the day when I make up my treasured possession, I make up my treasured possession. The word possession means a valued treasure. So, ganyan magtrato ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo binabaliwala because He treasured us. Napakahalaga na talagang tayo ituring niyang parang isang malaking kayamanan. Apo? Tayo po, kailan natin tinreasure ang pag-ibig ng Panginoon? Kailan natin tinreasure
yung binigay na regalo ng Diyos na si Jesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Diba sinabi ng banal na kasulatan, where your treasure is, there your heart also. Kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, ganun din ang Diyos natin, no? Tayo'y ginawa niyang kayamanan. So, ibig sabihin, ang puso niya nasa atin. Hallelujah! Kung ang puso niya nasa atin, meaning He loves us very much. Praise God! Sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo sa comment section, God loves me very much. Palakpan mo si Lord. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Tandaan mo, the Lord treasures us. Praise God! Lalayo ka pa ba? Kung sinasabi ng Panginoon na tayo ay ginagawa niyang treasure. Tingnan po, Exodus chapter 19 verse 5. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Oh? Sabi niya, kung talagang susundin mo ng buong puso ang aking mga utos at iingatan mo ang ating covenant sa isa't isa, then sa buong daigdig, ikaw ay ituturing kong pag-aari, kayamanan ko at pag-aari. Napakasarap naman pakinggan ng isang katulad nating makasalanan gagawing treasured possession ng ating Panginoon. Hallelujah! I am a treasured possession of God. Hallelujah! He make me His treasured possession. Hallelujah! So, comment mo ugad dyan, no? Kung kiniklaim mo na ikaw ay treasured possession ng Diyos, i-comment mo agad yan. Sa comment section, sabihin mo, I am a treasured possession of the living God. Praise the living God. Hallelujah. Kaya po, number 5, the Lord spare us. Isipin niyo po, the Lord spare us. I will spare them just as in compassion a man spare his son who served him. So, ito po, yung the Lord spare us, ibig sabihin, hindi niya tayo pinababayaan. Kinakalinga tayo ng Panginoon. Inilalayo sa anumang mga panganib. He spare us from the evil works. He spare us from the evil one. He spare us from all those who sin against God. He spare us from those who complain against God. Hallelujah! Tayong mga may takot sa Diyos ay ini-spare ng Diyos. Inihiwalay tayo doon sa mga taong walang pagkatakot sa Kanya. Dahil yun nga, di ba? Tayo po ay inaari talaga ng Diyos na talagang Kanya. At ayaw niya tayong mapahiwalay pa, mga kapatid. Amen po ba? Napakasarap ng feelings that ang hari ng mga hari ay gagawin Kanyang isang tunay at legitimate child. Praise the living God. Hallelujah. So, tandaan mo, the Lord spares us. Hallelujah. So, because God listened to us, He remembered us, He claims us, and He treasures us, He promises to spare us because God is just, we deserve justice. Tingnan po dahil ang Diyos nakikinig sa atin, lagi tayong inaalala at inaari niya tayong Kanya, and then ginawa-gawa niya tayong parang isang kayamanan, and then He spare us. Why? Because God loves us. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Glory to God! Glory to God! Praise the living God. Now, are you looking around and complaining? Or are you looking up and comprehending? Sino ka sa dalawang ito? Yun bang mga nagmamasid at mga nagrereklamo? O yung nagmamasid at iniaangat
ang pangalan ng Panginoon. Yung mga taong may takot sa Diyos, doon ka ba nakagrupo o doon ka nakagrupo sa kabila? Yung laging reklamo ng reklamo. Mamili ka, it is your choice. Kung pupunta ka doon sa mga taong alang ginawa kundi magreklamo sa kanilang leader at sa Diyos, ikaw ang bahala. Pero kung dito ka sa grupo na walang ibang ginagawa kundi i-exalt at iangat ang Diyos at sila'y nagpapalakasan, and then, hallelujah, mapapaganda ang iyong pamumuhay. Kaya nga po dito, we must make distinctions between those who know Him and those who do not. Between those who know Him and who do not. So dito po sa Malakay chapter 3 verse 18, makikita po natin dito yung sinabi. This is the last verse ng ating pong pinag-aaralan. Ang sabi dito, and you will see again the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Sa Tagalog, sabi dito, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama, ng mga naglilingkod at ng mga hindi naglilingkod. Ayan. Kaya po dito, mamimili po tayo mga kapatid. Kung doon ba tayo doon sa masama, o dito tayo sa mabuti, dito tayo sa hindi naglilingkod, o dito tayo sa naglilingkod. So dito po magkakaroon ng kaibahan. Yung mga hindi naglilingkod, yung mga masama, yung hindi gumagawa ng mabuti, bagkus nagko-complain, ay magkakaroon sila ng gantimpala. Gantimpala na hindi na sila makakapunta sa langit. Pero dito, sa mga taong iniangat at itinataas at talagang itinatanghal ang pangalan ng Panginoon, sila ay tunay na naglilingkod sa Diyos, then the blessing of God will be upon them. So, kaya nga po, dapat magkaroon po tayo ng distinction. We must choose kung saan po tayo nabibilang. Kapatid, sa oras nito, it is your choice. Kung ikaw ba'y nandun sa group number 1, looking around and complaining, and then sa group number 2, looking around and comprehended. So, tandaan niyo po mga kapatid, no? Ang ibig sabihin ng Panginoon dito na makikita natin yung kakaibahan. Meaning, yung mga ito ay talagang malapit sa Panginoon at tunay na pagpapalain ng Diyos. Hindi magiging unfair ang Panginoon. Bagkus, dito makikinig ang Diyos. Aangkinin ang mga ito ng Diyos na talagang Kanya. At talagang sila ay pagpapalain. Hallelujah. Kaya nga, the Bible makes it clear that there is no middle ground. Wala pong nasa gitna, mga kapatid. It is our choice. We're either saved or lost. Makinig po ngayon mabuti, tayo ba ay doon sa maliligtas o doon sa mawawala? Doon sa alive in Christ or dead in our sins? Alive in Christ or dead in our sin? Mamimili po tayo, in the light or in the darkness? In the kingdom of the Son of God or in the kingdom of Satan? On the road to heaven or on the road on highway to hell? So mga kapatid, sa oras nito, it is our choice. Are we going to serve God at all costs? Pag sinabing at all costs, lahat-lahat po kailangan po nating ibigay sa Panginoon. Kailangan nating ibigay ang ating buong buhay. Di ba sabi nga, love your God with all your mind, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ibig sabihin, at all cost, lahat, wala ka pong ititira para sa iyong sarili. Di ba sa ating devotion, di ba, yung deny ourselves.
Kapag ang sino ang gustong sumunod sa akin, kalimutan mo ang iyong sarili. Huwag mong isipin kung ano magiging kalagayan mo sa buhay. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang pinaka-the best para po sa bawat isa sa atin na talagang sumusunod sa ating Panginoon. Kapag hindi ganun ang ginawa, sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa akin. Pag sinabing hindi karapat-dapat, you will not belong and you will not enter to heaven. So mga kapatid, sa oras nito, hallelujah, alam niyo po natin, yung group number 1, ito yung mga tao na talagang wala nang ginawa kung hindi ang sila ay mag-go against God, mag-complain, at sasabihin nila ang paglilingkod sa Diyos ay walang kabuluhan, walang mapapala, at saka napaka-unfair daw ng Diyos. Samantalang dito, sa grupo na kung saan ay may takot sa Panginoon, sila yung talagang tinetresyo ng Diyos daily. God listen to them. And God claims them. Hallelujah. Kaya nga, alalahanin po natin, God remember them and God treasure them. And lastly, God spare them. So mga kapatid, sa oras na ito, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Ihilingin natin sa Diyos na tulungan niya tayo, na tayo ay makapaglingkod ng totohanan sa ating Panginoon nang walang anumang pagrereklamo, walang anumang sasabihin ng paglilingkod sa Diyos ay walang kwenta. Pagkus, gawin natin ang lahat ng nararapat. We must exalt God and edify each other. That's why if we going to do that, God will listen to us. God will remember us. Ulitin ko po. God will listen to us. God will remember us. God will claim us. Hallelujah. And then, God will spare us. So, God will treasure us. Yan po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa oras nito, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo dumalangin. Hallelujah. Kaya nga kung ikaw man, ngayon pa lang minsan pa, ikaw ngayon lang makinig ng ganitong mabuting balita at ngayon lang nakapanood ng online, hinihiling ko ang iyong atensyon na ikaw ay kung po pwedeng sumunod sa maikling panalangin ito ng pagpapasakop sa Panginoon. Hallelujah. Sumunod ka lang sa maikling panalangin ito bago ako manalangin sa lahat. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat po ako na ikaw ay isang Diyos na makatarungan at walang kinikilingan. Dahil ikaw ay nakikinig sa mga taong mayroong pagkatakot sa iyo. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At nais ko na ako ay magkaroon ng pagkatakot at mataas na paggalang sa iyo. Sa oras nito, ikaw na ang maging hari at Diyos ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa aming pong napag-aralan, yung serving God at all costs, o serving you at all costs, Lord. We thank you, Lord God, for your word. Salamat po. Dalangin ko sa bawat isang nakapakinig, Lord, nawa ay dumating ito sa kanila kahit po ito'y online ng may kapangyarihan at patuloy na humipo sa kanilang puso at isipan at nang sa gayon hindi po sila makasama doon sa group number 1 na looking around and then complaining against you.
At dito po kami makakasama, Panginoon, sa group number 2 ng mga believers, O God. These believers who feared God, O Lord, and exalted you, hallelujah, to the best that they can. So, marami pong salamat, Lord. Sa oras na ito, tulungan mo kami, Panginoon, because we love you. Alay ko, Diyos, sa oras nito, ay patuloy na maranasan ng iyong mga anak. Na ngayon ay kasama ko dito sa online nito, saan man sila naroon, ang iyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Glory to God. Ngayon naman po ay purihin ng Diyos. Dadako po tayo sa atin pong communion and hoping kayo po ay nakapag-prepare ng inyong mga communion element. Praise the Lord. Meron po tayong dapat ay tinapay at saka po juice. Tinapay ay simbolo ng katawan ng ating Panginoon at ang atas ng ubas, juice o wine ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon na tumagas doon sa kanyang banal na katawan. Hallelujah, na siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo. Pero bago po natin ito i-partake, ay babasahin ko po muna ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. Sabi po ni Apostol Pablo dito, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, okay? And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" So mga kapatid, ito po ay habilin ng ating Panginoon bago po siya ipako sa krus. Nagagawin po natin ito bilang pag-alaala sa ganawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, na sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay upang tayo makalaya at mapatawad sa ating mga kasalanan, at sa ganon magkaroon din tayo ng tunay na kagalingan. Hallelujah! Kaya nga po, ang two benefits of communion na ginagawa po natin ay number 1, the Jesus wounds brings total healing. So yun daw po mga sugat ng Panginoon ay nagbibigay ng total o totoong kagalingan. Kasi sinabi po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 24, yung last paragraph. Ang sabi doon, by His stripe, we are healed. So sa pamamagitan sa kanyang mga latay na tatamo sa kanyang katawan, may kagalingan ang ating mga lubang katawan. And then, the blood of Jesus brings total forgiveness. Yan po ay sa Hebreo 9:22. Ang sabi po doon, without shedding of the blood, there is no remission of sin. So mga kapatid, hinihiling ko po na itaas po natin ang tinapay at ang katas ng ubas, at ito po yung ating dadalangin sa Panginoon. Gawin po natin itong sagrado, sapagkat ito ay pag-alaala sa ginawa ng ating pinakamamahal na lumikha, na walang iba kundi ang ating Panginoon na nagsakripisyo para sa iyo at saka para sa akin. Kaya ang ating pong itaas at ang ating pong itulog sa Diyos. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng karapatan, pagkakataon, na alalahanin ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Narito po ang isang piraso ng tinapay at saka po katas ng ubas. Lord, o Diyos, Panginoon, sumisimbolo sa iyong katawan at saka sa iyong banal na dugo. Aming itinataas sa iyo, Panginoon. As we eat this bread and drink this juice, a symbol of your flesh and blood body at saka ng iyong blood, Lord, may your name be glorified.
May your name be lifted up, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. At Lord, habang itong bread ay aming kinakain, Panginoon, dumalo yung kapangyarihan ng iyong kagalingan sa sino mang mayroong sakit at karamdaman. At ang itong juice nito, Panginoon, habang ito yung aming iniinom sa bawat isang makikipartake, Lord, na patuloy na lilinis ang aming pagkatao at matapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po kainin ang tinapay. Then, inumin po natin sabay ang juice. Hallelujah. Tayo po yung pasalamat sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Lord, ikaw lamang ang karapat-dapat itanghal, ikaw lamang ang dapat-dapat papurihan, ikaw lang ang karapat-dapat sambahin, salamatan sa aming buhay. Maraming pong salamat sa iyong ginawa, O Diyos. Lord, pinupuri ka namin, napasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Lord to God. Hallelujah. Ngayon po, tayo po ay magwawakas na sa atin pong gawain, purihin ng Diyos. At hoping ay napagpala po tayo ng mga salita ng ating Panginoon. At naway patuloy na nabago ang ating isipan at tayo nahahanda ng maglingkod sa ating Panginoon sa anumang kaparaanan na maitatakal natin, mabibigyan siya ng karangalan sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nga po, kung kayo mayroong Biblia, marami po ang inyong Biblia. So I pray for everyone. I pray to God. Hallelujah. Taas po natin at tapos natin sa ating ulo. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa oras na ito. Na patuloy na ikaw ang siyang sumama sa amin at nagbigay ng aming tagumpay. Sa aming pong ginawa, magbuhat ang simula hanggang sa ngayon at kami pasamantalang magtatapos. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita at alam namin ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan, bagkus ito'y magkakaroon ng bunga, Panginoon. Higit sa lahat, doon sa mga taong nakinig, at mas sila naroon, Lord, abutin mo po sila, maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong banal na presensya, Panginoon, na ngayon ay dumadaloy sa bawat isa, Panginoon, na sincero sa kanila pong ginawang panunood at pakikinig sa amin pong online. Abutin mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo po sila, O Diyos, na patuloy na magkaroon ng pagkauhaw at kasabikan na basahin ang iyong banal na salita at at the same time, Lord, ibahagi po ito sa iba at anuman ang aming naranasan personally ay amin pong i-testify doon po sa mga prospect naming tao na nais naming matulungan na maibalik sa iyo, Panginoon, at makasama po sa iyong kaharian. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, ingatan mo po maging yung mga tumanggap sa iyo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa kanila, maging ang kanilang mga pamilya. At gayon din, Lord, hindi namin kalilimutan na ipadalangin ang aming pong bansa na ngayon, Panginoon, ay napasok na rin po ng UK variant, Panginoon. Hindi pa po natatapos ang pandemic na dulot ng COVID-19. Meron pong pangalawang virus, O Diyos. At alam namin, Panginoon, pinapahintulot mo ang mga bagay nito bilang warning sa bawat isa po sa amin na kami ay dapat patuloy na maglingkod sa iyo, patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy na dumepende sa magagawa mo, Panginoon, sapagkat tanging ikaw lamang ang may kapangyarihan, may kakayanan na gumapi sa mga virus nito, Panginoon, at sa patuloy na aming pong paglilingkod sa iyo, Lord. Nagpapasalamat kami dahil kami po ay iyong inilalayo sa COVID-19 at sa UK variant, Panginoon. Pagpalain mo po maging ang presidente. Ikaw magbigay sa kanya ng wisdom, ng knowledge, Panginoon. At patuloy na bigyan mo siya ng mga tamang desisyon upang kanya po maisagawa dito po sa aming bansa. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I declare healing upon healing.
victory upon victory, blessing upon blessing, O God. And we also declare that this year, 2021, is the year of God, year of harvest, and year of prosperity. Thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, magandang araw po, magandang araw ng linggo, pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa susunod na Sunday muli, kita-kita po tayo, hallelujah, sa pamamagitan po ng online. At sa Miyerkules, meron po tayong online prayer meeting, alas 7 po ng gabi via Zoom. God bless us all. Purihin po ang Panginoon.